Kita ko na itong dalawang puto-coupler na yan. Good naman. So, chinek na rin ito ni Dado. So, ginawaan ko lang siya ng video. Dahil, ginawa natin content. Dahil, parang lumalabas is parang na-disgrasya ito ng technician. Yan So, meron tayong 13.9. So, pasok siya doon sa voltage na hinahanap natin. Ito yung dalawa. So, itong isa, yung 310, meron pa rin tayo. Yan So, ibig sabihin, complete voltage tayo. Pero lumalabas pa rin yung CH10 natin. Yung ating pan motor. Good naman. So, hey, good day mga katek. May isi-share lang ako isang video na gagawin natin. So, ito ay yung board na familiar na kayo dito sa error. Yan CH10. Yung CH10. Okay, so usually ang problema niya kapag naglabas yung CH10, either board or pan motor. Dito sa brand na ito, yung LG. So nag-actual na ako ng pan motor. Good naman si pan motor. Ito meron ako pinang-actual. Ayan. Tapos sinubukan ko na rin siyang i-repair. Nagpalit na ako ng dalawang optocoupler. Ito. So, hindi pa rin siya gumana. So, yung supply, usually, ito lang naman ang chine-check din natin na supply. Ito. Yan. So, meron tayong 317 o 310 volts. Yung 15 volts. Ayan. So, i-reset ko lang Yan. Kasi kapag nag-CH10 na yan, nawawala yung pinaka 15 volts niya. Ayan. So, antayin lang natin mag-reset. Okay. Ayan. So, pinalitan ko na itong dalawang puto-coupler na yan. Good naman. So, chinek na rin ito ni Dado. So, ginawaan ko lang siya ng video. Dahil ginawa natin content dahil parang lumalabas is parang na-disgrasya ito ng technician. Yan So meron tayong 13.9. So pasok siya doon sa voltage na hinahanap natin. Ito yung dalawa. So itong isa, yung 310, meron pa rin tayo. Yan So ibig sabihin complete voltage tayo. Pero lumalabas pa rin yung CH10 natin, yung ating pan motor. Good naman. So medyo dapat didesisyon na ito na palitan ng board mismo. So dinoble check ko lang ulit. Eto, ewan ko bakit ganito ang nangyari dito. Kaya nagawa namin content kasi pinag-iisipan namin kung ang nangyari ba doon sa unit is nagkaroon ng tawag dito, pagkakamali yung technician dahil parang ang history is nilinis lang. Ayan. So, kapag chinek natin ito dito, complete voltage tayo dito sa output, papunta dun sa ating pan motor. So, kumpleto. So, ang problema kung nakita, pagdating dito, nawala yung voltage. So, chinek ko isa-isa yung wire. Ito. Yan, meron naman siya. Ito yung una. Yan. So, yung pangalawa, ito. Pangatlo, yung 15 volts meron pa rin. Then, yung ground, meron din. Ito, yung 310 natin, yun yung mawawala. Pagdating dito. So, alam na natin kung nasaan. So, kahit ako na medyo, hindi ko siya naisip kaagad kanina, na may yung problema is yung voltage is nawawala pagdating dito. Ayun. So tinrace ko lang siya. Ayun wala siya. Pero kanina sinukatan natin yan. Meron yan dito. Okay, so ang gagawin ko ngayon, kakalasin ko ito. Teka, discharge lang muna natin. Wala yung pan-discharge ko. Ayun. Okay, so di-discharge ko lang. Ayos.
Bunutin ko lang itong wire na to. Yun. Ayan o. So makikita nyo ito. Putol. Dito. Ayan. So dito pa lang, yung putol na yan, nakikita natin, nagkaroon siya ng siguro spark or nagkaroon ng bahagyang corrosion. Then ang nangyari, nung preventive maintenance or nilinis nung technician, so nagalaw yung board, maaring natuluyang naputol. Ayun. So maaring dati na itong putol na ito. Yan. Naglulus na siya dati. So nung ginalaw lang nila, natuluyan na natanggal. So ikakabit ko. Naghanap na rin ako ng pamalit dito. Okay, so tatanggalin ko lang. Yun. Sobrang init ng soldering. Yo, okay. So pag binaliktad natin, ewan ko kung medyo mapapansin nyo yun, no? Yung pinagtanggalan, medyo maitim. Yan. So ang pinaka problema ito. So kanina, saglit. Ayan. So kung mahuli yung aso, nawala tayo sa direksyon. Ayan. So, kanina, ang inisip ko na pwedeng problema dahil chinek ko siya dito. Complete voltage naman tayo dito pero hindi ko kagad naisip na wala palang supply siya papusok dito. So, eto kaya may dalawa akong puto-coupler kanina. So, tinry ko baka kako dito din ang galing. So, chinek ko rin naman to. Good naman. So, sinalpak ko na lang din siya dito. Pinalitan ko na. So pagkapalit ko, sabi ko bakit wala pa rin siya. So saka ko pa lang siya sinukatan. Ayan. So minsan hindi naiiwasan eh. Minsan tanga rin eh. Ayan. So meron natin akong provide na ganito. May mga stock ako na kinukuha. Ayan. Ito. So yung putol doon sa kanya, ito yung luma. Ayan o. So meron siya. Ito yung line ng 310. So ikakabit lang natin to. Hindi naman ganong kalaking problema. So, baka may ma-encounter lang kayo. Makita nyo yung mga ganito. Hindi nyo mapaandar. So, ayan. Si-share na rin namin. Kahit ako, nalito ako eh. So, i-check nyo rin ito. Baka mamaya, check kayo ng check sa board. Ang problema pala ng ating ginagawa ay galing lang doon sa terminal. Okay. So, bubuhayin ko lang saglit yung ilaw. Nasaan yung LEDs? Ayun. Then, titignan natin kung mag-on na. Okay. Ito, parang hindi dumikit eh. Dumikit na ba? Yan. So, i-check lang ulit natin kung meron na siya. Ito yung terminal na nawawala kanina. Yun. Meron na siya. Dito sa ground. Yun. So, may mga na-check na rin kami na ganito. Kaya lang, sa dami ng ginagawa at inaasikaso natin, minsan nakakalimutan kong i-check din. Ayan. Okay, so kumpleto na tayo. So nag-actual pa nga ako ng panibagong pan motor. Ito pan testing namin yung pan eh. Para lang sigurado tayo. So susubukan ulit natin. Wala bang nakadikit? Double check ko lang sa kung may nagdikit. Okay. Ayan, so okay naman yung pagkakahinang natin. Parang lumalayo ka na. Parang may allergy ka. Yan. May phobia. Naglulus.
Yan. Okay. So, check lang ulit natin ang supply. So, gagawa lang. Medyo na busy lang tayo ng konti. May mga activities tayong pinupuntahan at ginagawa din. So, ayan. Ito yung 300. Ito yung 13.10 o 15 volts yan. 3.1. Pangalawa. Yun. Meron. Okay. Ayan. Umandar na ang pan. Ito. So, i-off lang natin. Lagyan natin ng tape. Ito na lang. Okay. So, Saturday, baka lang, nasa Mindoro tayo. Magtatanip tayo ng kalamansi sa Saturday. Ano makalamansi? Sama ka ba? Sumama ko ah. Wala akong driver. Ayan, namandar na. So, okay na. So, ito, kaklaruhin lang natin. Kasi ang pinakabutan din dito, syempre, yung technician, actually, simpleng problema, pero ibinlag natin. So, para lang makita na yung rason ng pagkasira is possible meron na siyang original na dating problema. Kasi, pag-check ko dito, may bahagyang corrosion eh. So, kung nilinis lang, hindi pa siya kagad magkakaroon ng corrosion. So, nag-react lang siya nung nagalaw na yung board. So, maaaring naputol na ng tuloy. Kaya, nawala yung nagkaroon ng error na CH10. Okay? So, ayun. So, naayos pa naman. Kaya, pinagtyagaan din natin na i-repair para hindi gumastos ng mapagastos ng malaki yung technician. Kasi mahal din itong indoor board na ganito eh. Ayan. Okay na. Maandar na. Okay. So, ayos na tayo. Ayan. So, ano ba tawag dito? So, dagdag na lang na din natin. So, ang nagiging problem lang naman katulad niya, kung CH10 na nakita natin, so, i-check lang din natin is yung tatlong, yung supply dito. 310, 15. So, usually kapag meron yan, possible aandar ang pan. Ngayon, kung out of control ang pan, na lumalabas yung CH10 naman, yung sobrang bilis ng ikot, usually ang nagiging problem is nanggagaling na din dito sa pinaka-system control niya. So, hindi niya na kukontrol yung as feedback supply na papasok doon sa ating pan motor. Ayan, kaya yun yung mga madalas na ginagawa natin is replacement na talaga ng board. So, ito lang kasi nagtaka kami, nag-actual na kami ng board ay ng pan motor is okay naman. Nagpalit ako nung photocoupler. Ito yung dalawa. So, okay, ganun pa rin. And saka ko lang na-detect na yung terminal na ito is may cut or putol pala siya. Yun. So, naputol na ng tuloy. Kaya, nagkaroon siya ng error na CH10. So, hindi maandar si pan motor. Okay. So, okay na tayo. Ayos. Okay. So, ito pala yung sunod na i-content natin siguro. Kasi ito yung madalas na pumapasok din dito at hindi natin nagawa ng content pala ito. So, mapapansin nyo yung board na ganito. Katulad niyan. Sunog siya. Ito, sunog na sunog yung loob, oh. Ito. Yan. So, terminal ng UBW yan. O terminal ng compressor. Ito, na na-check namin. Sunog din siya. Yan, oh. Ito yung original na din na naging problem niya dahil nung ginawa na yung unang technician ito is nilagyan na ng electrical tape dito, then nasunog ulit. Ayan na. So, ang nangyari dito, sunog na. So, in-request ko ito na hindi na natin siya re-remedyuhan, i-replace na. So, Colin naman ang brand nito. AS naman tayo ni Colin mismo. So, sabi ko, palitan na natin ito ng buo para wala na silang maging problem. So, may available naman itong board na ito. So, mababa lang din naman ang charges natin dahil additional parts and additional lang naman yung service ng technician. So, yun lang naman ang ginagawa natin dito. So, ito yung sunod na i-content natin na ang tanong is bakit nasusunog? Common eh. Marami pumapasok sa amin na ganito na bakit nasusunog yung pinaka terminal ng compressor.
Then ito, ganun din. Bakit nasusunog? Bakit bumibigay si IPM? And bakit madalas nasisira ang pinaka-board? Yun, bukod dun sa kalaban natin na ipis, daga, butike, or ibang insekto. So, meron tayong isang kalaban pa na dapat masolusyonan natin. Ano? So, yun yung i-content natin sa susunod. Hindi ko lang alam kung maigawa namin or sa susunod na week. Dahil baka nasa Mindoro tayo ng Saturday, Sunday. Okay? So, ayun lang. Ayos! Okay!